yung top 1 most wanted, not in Manila, but the entire region, NCR. Grabe, no? Ito po siya. Top 1. Halika, Todits. Nakita ko pa yung video mo. Yan. Kubera mo lang yun mo. And this is a very classic example of a saying that you cannot escape the long arm of the law. Very classic example of that meaning. Why? The suspect committed a crime of murder or being accused of a crime of murder, docketed under CC number 07-256-046, issued by Honorable Maria Teresa Dolores C. Gomez Estoesta, Presiding Judge, Regional Trial Court, Branch number 7, Manila, with no bail recommendation, dated September 10, 2007. 2007. So, 18 years. So, 18 years na. 18 years tong naglayag. 18 Kaya lamang, years. Grabe. Through General Guzman, and our enforcement unit, the Manila Police District Airport, ito nahuli sa May Kawayan, Bulacan. Yan, sa Bulacan nahuli. So mga kababayan, magandang gabi sa inyong lahat. So video reaction tayo ngayong gabi. Dahil ngayong gabi pag-uusapan natin, ito nga pong nahuli ng kapulisan ng Maynila. Ito nga pong most wanted, hindi lang sa Maynilaan, kundi sa buong NCR. Po mga kababayan, napakagandang balita na ito. Kakaupo lamang ni Yorme. 2 days pa lang. July 1 ito nahuli. Napakagandang balita dahil most wanted hindi lang sa lungsod ng Maynila, kundi sa buong NCR. Nahuli po ito sa may Bulacan, alas 7 po ng gabi. So, wag na natin patagalin mga kababayan, panoorin na natin. Sa page po ito ni Mayor Isko Moreno Dumagoso. Ayan. So, panoorin na natin mga kababayan. July 1 to no nadali. The Manila Police District, through the leadership of General Guzman and the MPD District Police Intelligence Operation Unit, DPIOU, led by Police Major Kevin Ray D. Bautista, na-apprehend po yung top 1 most wanted, not in Manila, but the entire region, NCR. Grabe, no? Ito po siya. Top 1. Halika, Todits. Nakita ko pa yung video mo. Yan. Kubera mo lang yun mo. And this is a very classic example of a saying that you cannot escape the long arm of the law. Very classic example of that meaning. Why? The suspect committed a crime of murder or being accused of a crime of murder, docketed under CC number 07-256-046, issued by
Honorable Maria Teresa Dolores C. Gomez Estoesta, Presiding Judge, Regional Trial Court, Branch Number 7, Manila, with no bail recommendation, dated September 10, 2007. 2007. So, 18 years. So, 18 years na. 18 years tong naglayag. 18 Kaya lamang, years. Grabe. through General Guzman, and our enforcement unit, the Manila Police District Airport, no, ito nahuli sa May Kawayan, Bulacan, Yan, sa Bulacan nahuli. ng alas 7 ng gabi. So, ang pangalan po niya ay si accused Jason Chopon at Ison Jason Chopon E. Lojero. 38 ka na. So, 20 anyos ka nung nangyari yung incident. Ang balita ko pa, yung mga kasamahan mo, na-dismiss na yung kaso. Tama ba? Yung mga kasama niya. Ha? May probationary release. Sayang. Binunulan. Tinakbuhan niya magagaling tong lespo ng Maynila. So, congratulations. Wala ba kayong palakpakan dyan sa mga MPD natin? Now, again, I'm calling the attention of those mga tolongges, mga miyembro ng underworld, criminal elements. Ayan na. Una, may gobyerno na po sa Maynila. Pangalawa, magbago na po kayo. Malamang sa hindi nyo naman ako susundin. Pero may pangatlo ko. Pag ginawa nyo ang krimen, tinakbuhan nyo ang mata ng batas at ang aming mga husgado sa Maynila, ang ikamamatay nyo, puyat. Hindi kayo makakatulog ng mahimbing dahil hahabulin kayo ng Manila Police District sa amang sulok ng Pilipinas. That is the policy that are given to the entire police of Manila Police District. Maaring nakaligtas during the commission of the crime. Maaari, nakatakbo. Once we know who you are, pwede na kayo magtago sa lelang yung panot. Sa kami, hahabulin namin kayo. We will spend all our resources to go after you. Because we are certain and will always create certainty of rules in the city of Manila. Dahil it is our commitment to the people of Manila. Nangako ko sa taong bayan na sabi ko, pipilitin ko maging maaliwalas, malinis ang Maynila. Pangalawa, pipilitin ko maging panatag ang pamumuhay sa Maynila. Karapatan yan ng taong bayan. Iyon ang una namin ibibigay sa taong bayan. Now, again, I hope you've learned your lesson. Without prejudice, hindi ka namin para husgahan. Ang biling ko sa mga lespo, lahat ng suspect, accused, kunin ng buhay hanggat kaya. Pero hindi rin mangingimi ang ating kapulisyan na kapag kayo gusto nyo nang mamit yung may hawak na pangkalawit, bahala kayo, desisyon nyo sa buhay nyo yan. May karapatan din ng pulis na ipagtanggol ang kanilang sarili. But the policy direction is, hanggat kaya kayong kunin buhay, kukunin namin kayong buhay, at hindi kami para humusga, hayaan namin ang husgado ang magsabi
kung kayo ay may kasalanan o wala. But for the meantime, we will enforce the law. We will try in our own little way, 10 ng aking mga kasama at kapulisyan na magkaroon ng kapanatagan sa Maynila. But for today, in just first week, I commend Manila Police District through the leadership of General Guzman and the men and women, uniformed personnel of the Manila Police District as an organization, believe sa inyo ang pamahalaang lungsod ng Maynila and keep it up. Maraming salamat. Okay, tanong? Okay na? O, iskerda na ako. O, sige. Grabe, no? Pagka may ano talaga, no? Pagka may maayos na namumuno, talagang yung mga nasa paligid mo, magagaling din. Talagang susunod sa'yo. Katulad nito, mga kababayan, most wanted, hindi lang most wanted na sa Kamaynilaan, sa buong NCR. Nasa kote, nahuli sa Bulacan ng Manila Police District. Talagang sinundan nila, mga kababayan. 18 years naglayag. Grabe. So, bukod tanging si Yorme lang, pag-upo ng pag-upo, mga kababayan. Diba? Grabe, entende. So, yun nga, naghabili na rin si Mayor Isko sa mga tulongges, no, sa Kamaynilaan, sa mga nagbabalak dyan na gumagawa ng mga masasama, magbagong buhay na kayo para naman ay hindi kayo matulad dito, di ba? So, ayun lang mga kababayan. Maraming salamat po sa panonood nyo sa video reaction natin ngayon. Ito nga po yung most wanted, no? Talagang ramdam na ang kamandag ni Mayor Isko sa lungsod ng Maynila. So, yun lang po. Maraming salamat po mga kababayan.